Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang makod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwala. Kaya nga dito, no, hello po muna sa inyong lahat at welcome sa aking channel. At heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, no, nagsalita na po at nagpaliwanag na po si Senador Bongo dahil sa kabaluktutan ng ICI at nadadawit na siya na wala namang problema. Ano nga ba ang ebidensya, di ba? Nagkakaroon ng sinasamantala nila ngayon ang kapangyarihan ng ICI para malis at mapunta sa mga kaalyado ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ang investigasyon kung saan si Senador Bongo na nga at pinupuntiryan nila. Ito, nagsalita na po sa conference itong si Senador Bongo. Lang binigay po ng taong bayan sa akin, I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama nyo po ako rito at hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin nyo po yung dapat tumbukin. Hanapin nyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Hindi ko po. Liwanag naman talaga na wala siyang kaugnayan sa Diskaya. Kung meron man siyang kaugnayan at meron siyang kabalastugan ng ginawa at ang kinuha niya kontraktor ay ang Diskaya, sa malamang, doon pa lang sa hearing sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta, yung pinakauling hearing kung saan nagpahayag ng sworn statement ang Diskaya ay dapat pangalan na niya ang nabanggit, di ba? Di ba? Nabanggit na sa mga statement ng Diskaya, di ba? Imagine ang dito nga di ba? Diyan sa statement na yan, ang unang nabanggit na yung pangalan ni Romualdez si Congressman Romualdez at saka si Saldico, di ba? Diskaya rin ang unang nagbanggit diyan. Pero yung Saldico, si Toby Chanco na ang nagbanggit noon. Doon din sa hearing niyon ni Senador Marcoleta nung siya pa ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Imagine, di ba? Mapapailing ka na lang kung paano nila baluktutin at paano nila paikutin ang ulo ng taong bayan sa pamamagitan ng hindi nga natin hindi natin maintindihan masyado dahil unang-una na-delay ang hearing ng Committee Ribbon o kaya tinigil na. Tapos yun siguro ang instruction ICI na lang dapat ang mag-investigate para hindi na ma-discarril ang plano nila sa mga Duterte. Ganun lang yun. Kilala. In fact, nung hearing, mga nakarang buwan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Wala. Yes. Tapos na ba? They answered yes. Yes. Napapakinabangan na ba? Yes. Yes daw. So, doon po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at member po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin yung sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong kasuhan natin yung mga... yan. Di ba? Kayong mga nasa ICI, willing siya magpa-imbestiga, di ba? Pero sa totoo lang, wag naman yung puro mga kasinungalingan. Wag nyo naman nililihis ang investigasyon. Di ba, mga taga-ICI? Dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kamag-anak kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Kasuhan. Wala po akong pakialam.
gusto ko accountability. At I'm urging the Discayas and lahat ng witnesses. Please lang, sabihin niyo yung totoo. Kasi unang-una, nawawala na rin ang kredibilidad at tiwala ng tao dyan sa ICI. Kasi hindi kayo accountability. Hindi kayo transparent sa hearing nyo. Ayan ang totoo ng nangyayari. Walang tiwala ang taong bahay dyan sa ICI. Puro mga pattern o kaya puro mga paglilihis lang ang ginagawa nila. Kung kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan, kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Diba, imagine, diba, pumunta niya si Tambaloslos, Romualdez. O anong ginawa? Siya pa ang ginawang state witness. Yung mastermind, ginawang state witness. Diba? Ayaw niya kasi talaga, kaya natatakot sila na kapag si Tambaloslos ang nagsalita, may madadamay, diba? Sino ba yung pinaka-mastermind? At may nagkukumpas sa pinaka-mastermind. Yun yung ayaw nilang mabuko. Yung pinaka-mastermind. Yung nagkukumpas sa mastermind. O yung nag-uutos sa mastermind. Yun. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko. Sana matumbok. Pero wala akong tiwala dito sa SP, Senate President Iskul Bukol, tsaka sa Taguman Chairman Blue Ribbon. Nawawalan talaga kami ng tiwala dito. Talagang ginawa nila kung paano gawing paano babuyin ng Senado Dahil sa dalawang yan sa inyo. Natumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyo, Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ayan po, huwag ka mag-alala, Senador Bongo, kasi yung ginawa mong, ikaw ang founder ng Malasakit Center, doon humanga at doon maraming natulungan ang mga may sakit na kapuspalad. Yung mga tipong wala nang pera at mababayaran sa mga ospital, 'di ba? Diyan sila lumapit Diyan sa Malasakit Center Imagine, hindi naman binabandera yung mukha ni Senador Bongo diyan sa Malasakit na yan. Tapos, iyan, bagay ugali ng mga ibang politiko na sigurado sa iba, ibabandera na yung pagmumukha nila diyan sa Malasakit Center. Pero ibahin natin si Senador Bongo. Kaya diyan humanga ang taong bayan sa kanya. At diyan siya naging number 1. Kung bakit naging number 1 siya sa Senado nung nakaraang eleksyon. 'Di ba? Kuha niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin 'yon. Tiwala binigay niyo po sa akin. Okay. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Kaya nga, ikaw ang pinupuntirya ng mga to ng mga crooks dyan Ikaw ang pinupuntirya ngayon. Dahil ikaw ang number 1 sa Senado. Alam niyo, marami pong nabanggit nung hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Kasi nilang tumbukin yung mga kahalyado. Yun lang ang gusto nilang gawin. Para nga naman yung sa para makalusot yung pinaka mastermind diyan nililihis na nila at talagang sinasama na rin nila yung dating gobyerno na sa anomalya diyan sa flood control Tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po.
I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Mga congressman. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Iyan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Ang mali lang kasi sa Diskaya, pamilya ng Diskaya, marami silang kontraktor na hawak ng kumpanya. Tapos, nagkakaroon ng bidding at sila lang rin. Yun yung nagiging problema sa Diskaya. Kung may kasalanan, panagutin niyo po. Panagutin niyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Kung kamag-anak ko, kasama dyan, nag-joint venture sila. Before Mayan and Sandra, sa punta naman tayo dito kay Win Gatchalian, Senador Win Gatchalian. Yung opinion lang talaga niya yung talagang na-highlights dito. Diba? Ito, panoorin po muna natin ang video ito. itong lawak ng corruption na kinasasangkutan ng DPWH, hindi pa rin naman po option yung i-overhaul o kaya i-abolish yung DPWH? Kung ako tatanungin, magtayo na lang ng bagong DPWH Kumuha ng bagong tao dahil lahat palitan. Parang ako kasi naniniwala kung hindi mo ang aking philosophy sa management. Dadating ka kasi sa punto na kung hindi mo maayos yan, gumawa ka na lang ng bago. Kung i-abolish ninyo at tatanggalin o aalisin lahat ng tao ng DPWH, isama na rin yung mga legislative, yung mga mababatas. Di ba? O kung hindi man yung mga mababatas, di tanggalin na rin yung mga sangkot na mga congressman. Di ba? Para yung gabagay, para lalong malinis. Hindi lang DPWH ang tatanggalan ng tao, pati na rin ang congressman. At yung lalo na rin yan si Risa Ontiveros dyan sa Senado, di tanggalin na rin si Risa Ontiveros. Di ba? May project siya na ghost project na bilyon ang in-insert niya Tapos sasabihin, amendment, mali. Mali pa rin ang ginawa niya. So parang i-abolish yung kasalukuyang DPWH at magtayo ng bagong DPWH. Kung akong tatanungin, kasi I think it will take years and years for Secretary Vince to clean up. Maraming gagawin. Digitalization, of course, makasuhan yung mga dapat kasuhan, at may mga dapat ma-check rin kung tama yung ginagawa. Pero kung nakita ko nga doon, in ghost projects, yun na binanggit kasi kanina, napansin ko, buong Pilipinas Diba? Hindi lang limited to Bulacan, buong Pilipinas. So, ibig sabihin, buong Pilipinas may corrupt DPWH officials. So, how do you clean that up? Kaya nga, kalat na sa buong Pilipinas. Diba? Kalat na rin at balitang-balita na rin sa buong mundo. At pangatlo, kalat na rin at alam na rin ng mga investor. Yan kung bakit hindi sila nag-i-invest dito ngayon sa ating Pilipinas. Dahil sa corruption na sa gobyernong ito. Wala na rin silang tiwala sa gobyernong ito. Kaya hindi sila pumapasok dito sa Pilipinas para mag-invest. Di ang anong resulta? Di bagsak ang ekonomiya, tapos bagsak din ang mga trabahador. Kumbagay, walang masyadong trabaho rito sa Pilipinas. Di kawawa na naman yung mga bagong graduate na mga estudyante. Hindi sila makakapasok agad at mahihirapan pumasok sa mga trabaho. Yan po ang resulta ng corruption. Bago tulalo itong si Recto, napakayabang, nakita mo ba? Nayayabangan daw si Atty. Topacio dito kay Finance Secretary Ralph Recto. Imagine tingnan lang natin sa itsura, may itsura nga lang, pero yung loob wasak, parang basura, di ba? Nakikiusap lang si Bongo, sabi, huwag nyo namang gawin sana yung PhilHealth kasi nagmamalasakit lang yung tao sa mga Pilipino, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino natatakot magpa-hospital dahil yung panggasto. Sasabihin ba naman, huwag na kami kutusan. Abay, may karapatan po. Diyan pa lang sa di ba? Naalala ninyo nung imbestigahan niya si Ralph Recto. Diyan sa Supreme Court, walang kagalang-galang
Wala man lang your honor na sinasabi, nababanggit. Wala siyang kagalang-galang sa mga nagtatanong sa kanya na mga Chief Justice. Talagang bastos talaga. Bastos talaga to si Recto. Sabihin, Ano ba siya, appointed? appointed, di ba, Finance Secretary? Opo. Alam nyo, Bakit salbahe? Mr. Recto, kaibigan ko yan, kaya lang, hindi, alam mo, nagkaroon ng kultura ng yabang. Ayun. Etong administrasyon na to, ang yayabang ng mga Grabe, tao no? rito. Grabe. Akala mo, forever silang Nakaupo. nasa kapangyarihan. Baka may balak nga silang forever, di natin alam. Baka gayahin si Oo. Apo Marcos. Oo. 20 years. Patay tayo. Eh, noon naman, may communist insurgency naman noon. Eto naman, noon naman talaga. Kailangan na kailangan si Apo Lakay noon. Nung mga panahon na yon. Dahil kung hindi sa kanya, ay di nasakop na tayo. Para tayong North Korea ngayon, kung tutusin. Eh dahil na nga, etong si Apo Lakay, si Marcos Sr., marami naman nagawa. Pero ito lang ang masasabi ko. Talagang wala. Hindi niya na-copy-paste ng anak niya yung pagiging performance niya at pagiging matapang niya. Matindi. Oo. Marami namang gulo noon talaga. Eh, ngayon naman, wala eh. Mababait ang tao ngayon. Oh, di ba, Mr. Recto, may karapatan po kayo. Yung problema ngayon, kahit mababait na at walang gulo, ayun, parang may gulo pa rin. Dahil sa kanila nang gagaling yung gulo. Dahil sa balastugan at mga skandal na ginagawa na at kinikreate ng gobyerno ito. Utusan ng Senado, ng lehislatura, Grabe, because no? ang power of the purse, ang pangangalaga sa kabanang bayan, Siyempre, kaya ganyan ugali niya ni Ralph Recto. Talagang parang matapobre ang dating. Galit sa mga taong bayan, sa mahihirap. Matapobre, kaya ganyan ang ugali ng matapobre. ay iniatang ng ating saligang batas sa lehislatura. Oh. Kaya huwag kayong maangas. Kung ako si Bongo, minura ko yun eh. Kaya lang, hindi ako senador. Hindi niya ginawa yan kala Rapi Tulfo. Hindi niya ginawa yan kay Senador Marcoleta. Kung hindi, mababara siya sa ginagawa niya. Oh, mabait sasabihin si ko, Bongo huwag kang mayabang dito. Oo nga, masama yun. Pero huwag nyo kaming utusan. Talagang utusan kayo kasi ang nag-approve ng budget lehislatura. Grabe, Sasabihin niya, eto Yun pwede, lang. etong pwede. Mawawala rin siya ng budget kapag ganyan ang attitude niya. 'Di ba? Mga masusunod pa rin diyan mga legislative dahil silang magbibigay at isasabatas ang pondo ng nila ng department nila. Sila yung mag-a-approve eh. Hindi yata naisip ni Secretary Finance na si Ralph Recto yun eh. Ito gastusin. Eh, huwag utusan, inutusan mo ang kunin yun sa PhilHealth. Correct. Akala mo nakakalimutan ng taong bayan yung kinuha mo yung 86 billion, no? Ikaw masyado ka naman eh. Suntukan na lang. No, hindi. Ano bang gusto mo? Hindi, actually, gwapo ka sana eh, kaya lang nabawasan dahil sa sinabi mo. Yun lang. Dapat iba ang sinabi mo. Gwapo ka pero wasak ang loob. Kasi ang hirap dyan, alam mo, kaibigan ko sana yan, pero parang si Kiko yan eh. Kung hindi na Sino Kiko? Pangilinan, Okay. hindi Barsaga. Dalawa na yung Kiko. Isa rin yan si Kiko Pangilinan eh. Kung hindi lang yan naging papangasawa si Sharon Cuneta, hindi rin mananalo yan kapanahunan nun. Kapanahunan nun, sikat pa si Sharon Cuneta eh. The better Kiko yun eh. May Okay. tatlo pa, yung best friend ko, si Kiko Aquino. Tatlo na Pero sila. ang palayo talaga niya, Buboy. Anyway, kung hindi na pangasawa si Vilma, di mananalo eh. Oo naman. Anyway, Dahil sikat pa si Vilma Santos nun. Kaya medyo nakalusot pa yan eh. Hindi naman dinaan din siguro sa gandang lalaki. Pero yung loob, wasak. oo, ngayon ang angas Kaya nga Grabe Mr. naman Vilma po Santos. kayo. Anyway, yan po ang nangyari na sa gobyerno natin. Napakagulo na mga kasama. Katulad niyang, ito natatawa ko rito natatawang napapailing. Kita mo kung saan nila tinutukoy at ini-steer, pinapadaan yung investigasyon na napakagulo. Yes. Ito nakakahalata True. na ako rito hindi ko sa pinagtatanggol yung mga diskaya. May pattern lang, kita nyo May
Noong unang Blue Ribbon at si Marcoleta ang nariyan, Opo. papunta na sa mga taong ayaw nilang mapunta doon yung investigasyon nung nagte-testify sina Diskaya. Opo. Diba? Bibigyan na ng WPP, diba? I-endorse na ng Senate President na noon ay si Escudero. Nung nabanggit si Martin Romualdez, pinalitan si Marcoleta. Pinalitan si Siya rin. yung mga Diskaya. May pattern lang, kita nyo ha. Imagine, sa nangyaring ganyan, talagang nakakapanghinayang lang talaga. Pero swerte lang nila, nakalusot sila sa ganyan eh. Dahil nakuha nila yung boto ng magkapatid na bilyar eh. Pero kung tutusin, kung hindi nila nakuha yung boto ng bilyar, dinaan nila sa pananakot eh. Diba? Para yung kumpanya ng bilyar eh, hindi mapaginitan. O, ano na nangyari ngayon? May naririnig ba tayo sa Prime Water na pag-aari ng mga bilyar? Wala, di ba? Kasi pinag-iinitan nila. Yan siguro yung nagiging ano nila eh. Parang panlaban nila para may panalo at makuha yung boto ng bilyar. Kaya tuloy po natin ang video. Noong unang Blue Ribbon at si Marcoleta ang nariyan, Opo. papunta na sa mga taong ayaw nilang mapunta doon yung investigasyon nung nagte-testify sina Diskaya. Opo. Diba? Bibigyan na ng WPP, diba? I-endorse na ng Senate President na noon ay si Escudero. Nung nabanggit si Martin Romualdez, pinalitan si Marcoleta. Dapat nga nasa state witness na yun eh. Yung mag-asawang yan eh. Kung hindi lang napalitan na agad eh. Nilalakad na nga eh. Diba? Pinalitan si Siya rin. si Escudero. Okay. Ginawang si Ping. Opo. Kitang-kita naman natin kung paano pigilin ni Ping. Noong unang Blue Ribbon, Kaya nga nakita natin kung paano babuyin ng dalawang yun, si Senate President Iskul Bukol at si Blue Ribbon Chairman Tago Man, kung paano nila babuyin ang Senado. Diba? at si Marcoleta ang nariyan. Opo. Papunta na sa mga taong ayaw nilang mapunta doon yung investigasyon nung nagte-testify sina Diskaya. Opo. Diba? Bibigyan na ng WPP, diba? I-endorse Nakikita mo nga kung paano nila babuyin yung hearing eh. na ng Senate President na noon ay si Escudero. Nung nabanggit si Martin Romualdez, pinalitan si Marcoleta. Pinalitan si Siya rin. si Escudero. Okay. Ginawang si Ping. Opo. Kitang-kita naman natin kung paano pigilin ni Ping Lacson yung pagpunta kay Martin Romualdez. Yung mga Diskaya ayaw nang bigyan ng proteksyon kay may restitution pa. Ngayon, kumbaga eto no, talagang sana mabanggit din sa rally yung pangalan ng dalawang yan. Si Soto tsaka si Lacson. Talagang dapat mabanggit din sa rally yan. Na wala naman sa batas, na puro kalokohan. Eto, kitang-kita niyo yung pattern ha. Di napigil na nga nila si Diskaya. Opo. Then, pumasok na yung Independent Commission on Infrastructure. Yes. Na nandun dati si Magalong nung hindi Kaya nga talagang pinigil nila at syempre, tinigil nila ang hearing ngayon sa Senado. Ngayon, ang namamayagpag yung ICI. Ganyan yung pattern nila. nila gusto yung pinagtutunguhan ni Magalong, ginulo rin nila, inintri Para mapaniwalaan nila ng tao ngayon, dyan sa ICI. Nakapokus ang tao ngayon, kunyari, sa ICI. Diba? nila, sinabi nila may problema daw yung appointment hanggang sa nag-resign si Magalong. Okay. Ha? Yes. Okay, eto na. May tatanong ako sa'yo. Halimbawa, yung isang anak mo, halimbawa, binata o dalaga, Binata talaga. humingi sa'yo ng pambili ng damit. Okay. Sabi mo, oh, eto ha, bumili ka ng gusto mong damit. Opo. Kung anong gusto mo, bahala ka. Yes. Independent ka. Oh, ikaw ang masusunod. Ay, thank you, Nay. Thank you, Opo. Tay. Opo. Pero hindi, sama ako. Ay, hindi Sasama na ako sa independent. SM. Kaya sa Shangri-La. Tapos siya pipili. O kaya sa Robinson. Sila doon, namimili yung anak mo. Oo. Eto yata maganda. Hindi maganda yan! Hindi ba? Huwag yan. Ano ba, dalaga? Masyadong sexy yan. Huwag Opo, yan. opo. Oh, nandoon ka. Mali. Looking over your shoulder, di ba? Ito, maganda yata itong sapatos ito. Di bagay sa iyo yan. Ito, mas maganda. Parang ito, hindi mo naman pinipili, pero parang mas maganda yata ito. Ito yata mas bagay Suggestion ang kulay. lang. Oo. Pero, paano naging independent yon? Tama. Mali po yun. Kaya nga, ito. Di ba dapat ang ICI independent? Yes. Yung ombudsmans, dapat independent yon. Yes. Kaya nga, ang pagtutol natin kay Remulla ay hindi dahil funny looking siya, kundi dahil siya ay tao ng presidente at Oo. nakita naman natin kung paano pilitin siyang ipasok. Opo. Pinilipit, binendalo, binrake dalo na nga eh. Kung tutusin eh. Attorney,
under ng Tanod Bayan yung kapatid ko na dyan namatay sa kanila. Wala nang tanod bayan ngayon. Hindi, that was ombudsman today. Hindi. Ang tanod Sabi bayan nila. dati, Sabi hindi. Ay, hindi ba? Ang tanod bayan dati ay Office of the Special Prosecutor ngayon. Oh. Nawala yung tanod bayan. Nawala yung tanod. Oo, si Raul Gonzales dati yan eh. Opo. Oo. Kasi yung from ombudsman, talagang may ombudsman ha. set Then may aside tanod yun. bayan, yan ang nag-iimbestiga. Okay. Nawala yung tanod bayan, naging Office of the Special Prosecutor, OSP. OSP. Oo, yan yun. Okay. Di ba dapat independent yan? Opo. Ito, matatawa ka. O, ha? Unang-una, yung ICI, nasabi na natin yan, bakit ba laging nandyan si Vince Dizon? Hindi ba siya alter ego ng presidente? Opo. Siya nag-iimbestiga. So, parang ganun yun. Bala ka, bumili ka ng kahit anong gusto mong damit. Pero, May representative nandoon, siya. karay-karay mo yung nanay Kaya nga pinapaliwanag dito talagang lumalabas, talagang kinukumpasan o talagang kontrolado ng gobyerno ang ICI. Hindi siya independent. Talagang pinapaniwala lang tayong taong bayan at pinapaikot yung ulo natin na itong gobyerno na to, na kunyari ICI ay independent. Pero sa totoo lang, hindi po. Kaya nga hindi na tinuloy ang ang Senate hearing diyan sa Blue Ribbon Committee. Ang talagang nakapokus ang taong bayan diyan sa Blue Ribbon Committee, na talagang may pinapaniwalaan sila diyan sa Blue Ribbon Committee para malihis ang atensyon at mapunta sa ICI ang atensyon. Ayan, ginawa nila, pinatigil nila yung Blue Ribbon Committee. At ngayon, ang namamayagpag ay ang ICI. Diba? Kahit na anong gawin ng gobyerno, talagang ang kredibilidad ng ICI, wala po. Basura ang kredibilidad ng ICI. mo. Hindi bagay ito. Opo. Hindi bagay ito. Oh, di ba? Yung si Rebulla, dumalaw doon nung DOJ secretary. Oh, di ba? Nakausap yata niya yung chairman. Anong sinasabi ng chairman ngayon? Dapat daw may restitution. Same na sinasabi. Wow. Ni Remulla, okay, isa na lang ang sinasabi nila. Paano naging independent yan? Ay. Okay. Oh. Ngayon, eto nakakatawa. Kung saan-saan dinadala. Hindi ba nasaan ang nangyari doon sa mga binanggit ng mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari sa maleta? Tahimik na lahat. Nasaan yung, di ba may binanggit na congressman? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, pinipilit pa siya ni Lacson. O di ba, hindi, akala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat yan. Oh. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po mga congressmen. Nung binanggit yun, ano nangyari? Di ba? Hindi man lang pinabanggit yung pangalan ng mga congressman. Ang halata di ba? Pinagtatakpan nila na congressman, pero senador sila. Pero ang utak nila nasa congressman. Tumigil na si Lacson doon. Then, wala nang in-schedule na Sunod. investigasyon pagkatapos noon. O baka ngayon, ang gulo, kita mo ha, ginugulo nila, ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupuntirya nila. Oo. Di ba? O paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan. Oo. Yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na Bongo rito eh. Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen Yun. na binanggit. Ang daming binanggit na congressmen, wala akong nakikitang tinawag. Tinawag nyo si Martin. Isang beses para lang masabing tinawag nyo. Ginawa pang... Oo. Di ba? Hindi nyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Ngayon, pinafloat nyo pa na, uy, baka pwedeng state witness ito. Paano magiging state witness from all indications? Kaya nga, pag nalaman ng ibang bansa ito no? Yung ginawa nilang mastermind, ginawang state witness, pagtatawanan tayo ng ibang bansa nito. Grabe ang kabulukan ang ginawa nila. Kasama siya. Kasama siya. Siyang nasa pinuno, isang speaker eh. Opo. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila, PR move lagi. Pinakawalan ni speaker yung mga propagandist niya. Guest dito, guest doon. Pinapalabas na wala siyang kasalanan. Sumusunod sa script di ba? May sariling script si Tambaloslos si Speaker Romualdez. Isa rin sa mga plano nila pattern nila yung magre-resign siya ng kunwari. Aalis sa pagka-speaker. Pero siya pa rin ang may hawak at kontrolado niya pa rin. Lalo na si Sandro Marcos. Kontrolado nila yung buong kongreso. Kunyari lang yun na bumitaw sa pagka-speaker. Huwag po tayong maniniwala ro. Yun yung pattern Bago, yung mga diskaya na unang-unang nang baggit kay Martin,
Bigla mo ba naman sasabihin, hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony? Ito na naman ha, isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remulla. Hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya. Opo. Nagpa-interview, personal view daw niya yun. Bakit naman pinapublicize mo yung personal view mo? Member ka ng ICI. Ayun. Parang si Lacson, di ba? Tinuligsa siya ni Marcoleta. Opo. Bakit ka nagpapa-interview? Na tingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez. Mali nga yun. Oo, Ganun ito, din. ganun din ang ginawa. Nag-media rin sila. Sinisiraan nila sila Diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabing walang kasalanan, pero ayaw nilang maging state witness ang mga Diskaya kasi baka kung sinong ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon. Kaya nga, pinoprotection na di ba? Kaya ayaw nilang maturo eh. Gusto nila, naiipit ang mga Diskaya. Bakit? Alam ko na ang game plan yan eh. Iipitin nila ng ipitin yan. Sa kanila sasabihin, oh, sige, baka plunder yan, no bail. Pero pag sasabihin mo, walang kasalanan, si ganito, si ganon, si ganyan, hindi ka namin Tapos iipitin. Oo. Yun ang game plan dyan. Halatang halata Halata na sila na walang dependent dito. Kabasta kaalyado ka ng gobyerno, syempre, malakas ka. natin. O, kita mo ha. Yun ang nakakatawa nga rito. Di ba? Opo. Bakit naman pumunta na naman kay yung sa CLTG, yung sa tatay ni Bongo? Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ito pa na, ito pang isa, ito, report ito ng isang media organization ha. Basahin ko sa inyo, verbatim, kinopya ko, baka sabihin nyo, nilalagyan ko ng kulay ha, ito. May nagpadala sa akin. Opo. Ito, ha. Hanapin natin. Ito, kita mo ha, ito. October 16, kahapon. Yan. Okay. Ito ang storya ha. Basahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya Ayan, talagang grabe po yan, no? na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control. Sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla at ang Department of Justice. Bakit kinakausap yung Ombudsman? Kaya nga dito sa sinasabi ni Topacio, nasa independent. Nasaan yung talagang hiwalay na power, di ba? Nawawala po yun eh. Nawawala na rin ang independent ng ICI dito. Tungkol dito, hindi ba independent Yun. ang Ombudsman? Bakit sinasabihan nyo na ganito, ganon? Nakalimutan niyo ba? Bakit nagsasuggest kayo? Yun. Eto pa, natatawa ko kay Sandro. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ng Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga kabulastugan na ito at sana sa next few weeks. Take note, ikukulong natin. Legislator ka, hindi ka nagpapakulong, boss. Ang grabe talaga, di ba? Grabe, Gumagawa ka no? ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din. Sagad-sagaran sa kapangyarihan talaga, no? Legislative ka, pero kayang-kaya mo magpakulong ng tao kung gusto mo ipakulong. Wala nang proseso eh, di ba? Wala nang dinig-dinig sa hearing eh, sa korte eh, di ba? Yan ang gusto niyang mangyari eh. Gusto nila sila na yung magususunod sa buong bansa eh. Ni Remulla, dadalian natin yan. Akala ko ba independent? Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak ng presidente yun? Hindi ba independent? Yes. Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ng Malacanang. Oo. Ito mo, Naku boss, mali na ho yung direksyon nyo. Knock-knock. Ito pa, dagdag pa ng House Majority Leader na kung merong alam ang mga tao na anomalya sa flood control, sabihan lang siya. Kailangan naging investigador ng ICI. Pwede sigurong sabihan siya. Isusumbong niya roon, siguro. Pero, bakit kumakausap ka direkta sa ombudsman? Independent yan eh. Ang pangit ng dating boss. Ha? Wala. Na hanggang ngayon tingin nyo, alter ego ng Pangulo, ang ombudsman. Bakit ikaw? Gagalit niya si Ka Joel. Nagpapakyut siya. Sumasakay siya sa sa issue. Nabubuking tuloy. Opo. Natau-tauhan nila yung ombudsman. Yan ang sinasabi kong danger. Di Yun ba? na. Nakikita na yan. Kitang-kita na yung pattern. Kita mo ha? Eto. Yung sinabi niyang less than weeks, bumanat naman si Remulla, nagdidikta naman sa mga hukuman. Dapat daw, wala pang isang taon, wala pa nga daw isang buwan eh. Dapat meron ng resulta. Paano nangyari yun? Yan ang hirap kasi kung hindi ka nakakakita ng loob ng courtroom, hindi mo alam ang nangyayari sa courtroom. Hindi kasi siya eksperyensado sa sa kumbaga yung mga nakakapagparanas ng hearing ng isang attorney, yung isang abogado, di ba?
Yun yung tinutukoy ni Topacio. Hindi niya na-practice yung sarili niya na na maging actual na umaktong abogado ng isang hearing diyan sa mga biktima o mapasuspect man. Yan yung tinutukoy niya eh. Wala niya si Remulla. Hindi mo pwedeng sabihan yung korte, bilisan nyo. As ombudsman, nag-imbestiga ka, magpa-file ka, yung korte may independence yan. Bakit ba gustong saklawan lahat ng executive Naghihimasok sa makatuwid, di ba? ang lahat ng functions? Kanya ako, sinasabi ko sa inyo, wala na akong kumpiyansa dyan sa ICI. Meron pa tong, dapat daw walang dilatory tactic. Wala nang kredibilidad ang ICI sa totoo lang. Bago, kung hindi ba naman ulalo itong si Remulla, para siyang hindi abogado, sasabihin pa, dilatory tactics are always the problem. That's what lawyers get paid for. How to delay the case. May siraulo ka. Bakit hindi abogado? Hindi mo alam kasi ang proseso. Hindi ka kasi nag-practice, ha? Grabe yung Hindi paninira ka kasi yan. nag-practice. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa korte. Hindi mo alam yung due process. Hindi mo alam may schedule yan. Maraming kaso. Kaya nga may calendar eh. Kasi parang gusto niya ring mangyari yung ginawa nila sa pagkidnap kay Tatay Digong na wala ng process. Mahilig siya sa pagbabali ng batas. Mahilig siya mag-bend ng law. Diba? Yan ang ugali ni Boying Remulla. Kumbaga, gusto niyang isalin o kaya gusto niyang mangyari talaga sa ganyan di paraan. Napakakitid ng utak. Hindi mo pag-aari ang korte. Sumusobra. Kaya sabi sa'yo, isang damakmak na mayayabang. Ang administrasyon na ito, may kultura ng kayabangan. Hindi mayabang eh. Talagang agresibo talaga sa kapangyarihan eh. Yung mga wag mo kung pag-utusan, mga ganyan. Pasalamat kayo, hindi ako nag-abogado. Di ba? Yari sila. Ay, nako.